Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, patuloy ang paglago ng ating channel, 101,000 subscribers and we're getting closer. Siguro kung magtuloy-tuloy po ang ating pagtutulungan, ang inyong pagtitiwala, and you help me promote our channel and campaign for our videos, aabutin po natin ang 150,000 subscribers before the year ends nitong December na paparating. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Saludo at God bless you for keeping your trust and confidence sa channel po ni Ka Eric. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya. Thank you din also sa paghahanap niyo po ng aming channel. Katandem ko si Ma'am Lorraine Marie Badoy sa programang Bigwas ng Agila 2.0. Yun po ang title niya sa YouTube at sa Facebook page. May dugtong po siyang tagline na 2.0. And then, mayroon po akong mayroon po akong Facebook page na aktibo na. I think may monetization na rin. Tinulungan ako nila Pambansang Loyal, ang mga sina Camarwin. Ito po yung Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Ayan, Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Pwede po kayo mag-subscribe ng monthly, 29 pesos po per month. Makakatulong na rin at makapagbigay ng ating karagdagang advocacy support. And you can also send stars and you can promote also yung ating Ka Eric Celis Facebook page. Ayan. Maraming salamat muli. Pag-usapan po natin itong breaking information na ipinadala kay Ka Eric ng reliable members mula sa hanay ng mga nagtatrabaho sa Senado. Ayan. At may knowledge sa Kongreso. At abogado din po. Nakausap natin siya and tumawag at sinasabi sa atin na pinag-uusapan at pinagpaplanuhan na sakali po na mag-start na ang impeachment court trial sa Senado ay talagang hahadlangan ng grupo nila Marcos at Romualdez sa pamamagitan ng 12 hudas ng mga senador na hindi si Senator Alan Peter Cayetano ang magiging presiding officer sa Senate Impeachment Court. Sapagkat right now, the actual plenary numbers, yung actual na nakakapagdalo sa kapulungan sa plenaryo ng Senado, 10 lang po ang grupo na natitira sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. Hindi rin nila po yun kagustuhan. Yan ay dahil sa mga maniobra na marumi sa laro ng politika ni Marcos at ng kanyang grupo, Marcos Jr. So, nawala na po at hindi na makapag-participate si Senator Bato de la Rosa. Hindi na carry over yung motion to amend the rules na pwedeng magkaroon ng remote participation via online communication. Hindi na po yun na-carry over, so the motion is lost or the motion is dead. Wala na rin po si Senator Jingo Estrada sa actual na plenary presence. Hindi na po siya makapag-participate dahil hindi pa po siya nakakapagpiyansa o hindi pa siya na-approve na mag-post ng piyansa o bail. At si Cheese Kilay Duwag Escudero ay tumawid na po at naghudas papunta sa 12 hudas. Okay? Na ang layunin nitong 12 hudas na ginagamit obviously ni Marcos Jr. para magsabotay sa Senado ay i-control ang daloy at proseso na mangyayari sa impeachment court trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, isabotahe at idiskaril na hindi na matutuloy ang totoo at makatotohanan na Senate Blue Ribbon Committee investigation patungkol po sa iskandalo ng pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez bilang mga mastermind na itinuturo sa iskandalo ng 1.9 trillion pesos ghost or substandard flood control projects
na pinagkakitaan at ginamit na pinakamalubha, malala na korupsyon at pandarambong. Yan po ang purpose nila. Agawin ang initiative at direksyon na gagamitin ang impeachment court trial laban kay Vice President Sara Duterte para durugin at baloktutin ang lahat ng mga pwedeng magkaroon ng patas na pagtatanggol ng kanyang sarili. Ang Vice President ay hindi na po mangyayari dahil there is no more plenary majority on the part of the Senate majority block na dati 13 sila. 3 na ang nawala sa kanila. And kung lilipat pa by Monday, bukas, si Senator Joel Villanueva, magiging 13 na ang numero ng 12 Judas. Magiging 13 Judas na sila. So may majority na, may quorum pa sila. Magiging dekorasyon ang kalalabasan ng siyam na senador, bagamat they can oppose, they can debate, but on the ruling of the vote at mga maniobra sa motion, resolution at desisyon on the plenary floor, on the plenary session, talong-talo. Kung lumipat pa si Senator Joel Villanueva, even right now, when there is no categorical ruling by the Supreme Court na valid pa rin ang pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano, mangingibabaw po ang 12 kumpara sa 10, bagamat mali ang 12 dahil sila po ay pwedeng mangbraso and they do not recognize even ang rule of law at para sa kanila sila ang batas, talo po sa bilangan, talo din po sa plenary voting and plenary presentation, 12 versus 10. Yan po ang actual na mangyayari kung igigiit nitong 12 Judas kung sakaling hindi man lumipat si Senator Joel Villanueva. Ayan. Ano po ba itong lumalabas na pag nagsimula ang Senate Blue Ribbon Committee, pag nagsimula ang Senate Impeachment Court by July, mga kababayan, itinutulak na ang magiging presiding officer ay si Kiko Dagat Mr. Noted Pangilinan at hindi si Senator Alan Peter Cayetano, unless there will be 12 lang ang mangyayari na mga senador na to sa grupo ng 12 Judas, and then there will be a Supreme Court ruling that will really declare the validity of the position being occupied by Senate President Alan Peter Cayetano, na siya pa rin ang nararapat at matuwid ayon sa batas at rules of the Senate na magiging mananatili bilang Senate President unless there is a categorical ruling to be established by the Supreme Court. Ma-outnumber po ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. 12 ang kalaban nila, nando si Judas, 10 lang sila. Pero lahat ng yan ay mawawala na rin kung may tumawid pang isa. At ito ngayon ang lumalabas that Senator Joel Villanueva ang tatawid. Ano po ang delikado at ano po ang malubhang disadvantage to the sense of objectivity and fairness supposedly ng Senate Impeachment Court? Number 1, si Kiko Dagat Pangilinan ay malinaw na bias laban kay Sara Duterte sapagkat nakatunggali niya ito sa pagiging Vice President. At may mga early pronouncement na siya na hinuhusgahan niya si Sara Duterte. Kagrupo ito ng akbayad at mga yellow and pink zombies. Ontiveros, Dilima, Jokno, Bam Aquino. Mga grupo po ito ng diehard, solid, anti-Duterte. They have the so-called preconceived bias and prejudice against the Vice President. So, hindi po magiging patas ang magiging ruling nito. At kilala po natin itong si Dagat, Mr. Noted, na isang Mr. Noted kung paano po niya ginamit ang kanyang posisyon sa komitiba nung panahon sa Presidential Electoral Tribunal
no, sa mga protesta noon upang like kay Loren Legarda, tinatawag niya ito na si Mr. Noted dahil hindi po siya nagro-rule nang nakabatay sa patas at matino na pagtingin sa facts and circumstances nung siya'y binigyan ng kapangyarihan na mag-preside sa Presidential Electoral Tribunal o sa Vice Presidential protest noon. So malinaw mga kababayan na si Kiko Pangilinan, bagamat abogado, ay hindi matino at makatarungan ang kanyang mga pagtingin sa mga gawa-gawa at binaluktot na impeachment complaints or articles of impeachment transmitted doon sa House of Tambaluslos ng galing. Alam po natin na mali ang proseso mula doon sa House of Representatives at ito ay binaluktot at talaga namang sinadya lang na ginawa ang kwento ng impeachment attack against the Vice President dahil ang pinaka-purpose niyan ay sirain siya sa public opinion kung hindi man siya kaagad makonvict sa Senate impeachment trial. At kapag nagkaroon ng Senate impeachment trial ay talagang didikdikin at dudurugin ang pagkatao niya so that if there will be no enough votes which requires 16 senators na dapat yan ang mag-vote ng yes to conviction of the accused Sara Duterte, she will be removed as Vice President. She will be barred from being able to participate, elected, or appointed in the government. Perpetual disqualification po yun. Ang kaakibat na mangyayari. So, kung hindi man makukuha kaagad ang 16 number of senators to vote for the conviction of Sara Duterte, at least man lang ang proseso na ito ay gagamitin nila Marcos, yung trial sa Senado, para lalo pang durugin at wasakin ang pagkatao ni Sara Duterte. So, talo na nga sa numero ng plenary voting ang mga senador na sympathetic sa kanya at least may patas na pananaw sa nagaganap sa ating problema sa ngayon ay ang mamumuno at mag-preside, si Kiko Waudagat, Mr. Noted. So, we have heard information na ibubulgar na dapat ito, na ang pagmaniobra ng 12 Judas ay ngayon hindi na lamang ang pagdiskaril at pagsabotahe na hindi na matutuloy ang totoo at tunay na Senate Blue Ribbon Committee investigation on the side ng pinamumuno ang mga senador ni Senator Alan Peter Cayetano, ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at si Senator Marcoleta. It's no longer about particularly only on the Senate Blue Ribbon Committee na sabotage operations nila Marcos. Lumalabas ngayon na ang pagplastar ng 12 Judas at ang paghahabol nila Marcos at nila Romualdez, nila Lisa Araneta, na magagamit nila ang numero sa Senado na madadagdagan pa ng isa para lubusang hindi na makapag-preside si Senator Alan Peter Cayetano sakaling walang desisyon sa Korte Suprema, ay gagamitin pa rin nila ang superiority in numbers sa plenary. Pag sinabing plenary po, sa kapulungan ng Senado ay gagamitin nila ang superior numbers. So kung hindi kikilalanin nitong 12 ang pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano as the presiding officer of the Senate, being the Senate President in accordance to the rule of the Senate, to the rules of the Senate, and to the Constitution, at igigiit nila, ay 10 lang kayo, kami masusunod, hindi ka namin kinikilala. At hanggang hindi ito marisolba ng Korte Suprema at hindi po ito ma-establish na makakabalik ang numero na 13 sa hanay po nila Senator Alan Peter Cayetano, pwedeng hindi nga siya makapag-preside sa impeachment court sa Senado. At ang mangyayari niyan, si Kiko Waudagat, Mr. Noted, ang gagamitin na magmaniobra to preside as the Senate impeachment presiding judge in the Senate court, impeachment court. Dahil si Sherwin Gatchalian ay hindi abogado, mga kababayan. O pwede rin si Chis Escudero, pero mukhang lumalabas ang pangalan ni Mr. Noted Waudagat, Kiko Pangilinan. Alam na natin kung anong purpose niyan, no?
whoever sits as the impeachment court presiding officer or presiding judge controls the motion of and resolution and conduct of the impeachment proceedings. At hindi ka naman uupo dyan bilang presiding judge of the impeachment court kung hindi kay tatakda nila Marcos. And that is the reason na kailangan ni Marcos ng sunod-sunuran at tinatapak-tapakan na uri ng Senado. Kaya ang 12 Judas, they are willing conspirators of Marcos and Romualdez. Sa dalawang main objective na yon, at syempre alam natin may kabayaran yan. There is a maleta to every deal and willing operations na ito. Deal and will operations na ito. Ang purpose lang nila at first ay makuha ang majority or madiskaril ang majority. Sila ang mangingibabaw sa plenary vote and plenary number at idiskaril ang pagkakaroon ng muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Pero nang nakita nila na kaya pala nilang i-outnumber ang plenary numbers in the voting in the actual plenary session, including sa possibility ng Senate Impeachment Court dahil wala physically si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Bato de la Rosa. So 10 lang talagang numero ng mga maiiwan sa grupo ng mga senador na pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. So, kung mabawasan pa ng isa, talagang lagot na, durog na durog na. Kaya naman lumabas itong proposal na si Kiko Wow Dagat, Mr. Noted po, ang itutulak na mag-presiding officer dahil proven ang pagkatuta nito sa kagustuhan ng mga nagdidikta na puwersa. And for that matter, si Marcos Jr., sila Lisa Araneta at sila Romualdez po ang sa likod nito upang kung hindi man kaagad mabubuo ang bilang ng 16 senators, mayroon silang 12 or 13 na mga senador na dudurugin ang proseso ng impeachment trial against the Vice President. And this is very dangerous kasi nagkakaroon tayo ng diktadura sa numero. Kahit na ang mga proseso ng demokrasya at ang mga safeguards of institutional integrity, objectivity, and fairness of democratic institutions like the Senate and its impeachment court ay mapapailalim ngayon sa dikta at kumpas ng mga nasasangkot sa katiwalian at kalokohan at katarantaduhan sa gobyerno, pagnanakaw at pangungulimbat. Alam po natin that there is no chance for Marcos or any of the anointed candidates of Marcos na papatakbuhin nila or even from the group of the CPP, NPA, NDF na alyansa nila sa yellow and pink zombies at sa alyansa nila kina Marcos at Romualdez na political faction, there is no apparent candidate na pwede pong bumangga at magiging kabangga at may kapasidad na umangat upang talunin ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Yan po ay given and accepted facts sa kasalukuyang political landscape natin. Kaya, ang gagawin nila Marcos, wawasakin ng tudo ang pagkatao at kredibilidad at ang dangal ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng baluktot na mga style sa loob ng impeachment court, at that can only happen when you control not only the senator judges by the numbers in superiority sa numero sa plenary or sa impeachment court, but rather you also control first the Senate impeachment presiding judge. Dahil hindi nga abogado itong si Mr. Gatchalian, ay nagkakaroon ngayon ng maniobra ang Malacanang na ang pinakatuta at masigasig na gagamitin ay si Kiko Wow Dagat, Mr. Noted Pangilinan, para mapapalusot at mailalarga ang disenyo ng pangbabalahura at pagiging balasubas at tarantado ng proseso sa impeachment court should it start by July against the Vice President. So, ano pong gagawin natin? Wala tayong numero sa plenaryo, ang taong bayan nakabantay. Ang gagawin dito ay ipainhibit ito si
wow dagat si Mr. Noted, sapagkat dapat nga pati may mga maleta issues dyan, ipa-inhibit na rin. Erwin Tulfo na yan, ipa-inhibit. Kaso makakapal ang tatapang ng apog nila. Makakapal ang hiya. No? Sabi nga ng mga nagbibiro, itong 12 Judas na mga senador, lalo na itong magkakapatid na Tulfo, at grupo nila Lacson at Soto, and then itong si Bayros at sila Pangilinan, sa sobrang kapal ng apog nila, ng balat nila, sa pagiging makapal, sa harap po ng napakalaking iskandalo at mga issue na ito, doon pa pumanig sa mga dapat mananagot sa krimen ng pandarambong at pangungulimbat at mga abuso sa poder at pundo at kapangyarihan sa gobyerno nila Marcos at nila Romualdez at ng asawa ni Marcos. Sa sobrang kapal ng balat nila, lalo na itong Tulfo Brothers, hihiwain mo daw ng blade ang mukha, Lunes, Biyernes pa magdurugo. Grabing biro Ganon kakapal. Lunes ka nag-start maghiwa ng blade sa kakakapalan ng balat sa mukha nila, sa katawan nila. Biyernes pa magdurugo. Mga kababayan. But kidding aside, very interesting itong ipinaabot na impormasyon kay Ka Eric, na si Kiko Wow Dagat, Mr. Noted Pangilinan, ay inihahanda na nila Marcos, nila Lisa Araneta, nila Martin Romualdez, the evil triumvirate in the government right now, na namumuno ng kalokohan na ito. At kasama ang 12 Judas nilang mga tauhan sa Senado, led by Gatchalian, Soto, and their group ngayon, upang ang impeachment court na naman ang kanilang pagdidiskitahan at maging playground ng kanilang maruming laro ng politika. Kasi kung si Senator Alan Peter Cayetano ang nandyan, matino at matuwid na abogado, kahit pa paano po makaka-expect ka ng fairness, ng objectivity, and integrity of the presiding officer. Kung ikukumpara mo dito kay Wow Dagat, Mr. Noted Kiko Pangilinan. At syempre, magmamaniobrahan dyan ang mga political maneuvers sa maruming laro sa impeachment. Yung grupo ng mga tambaluslos boys and girls. Yung impeachment court, yung House Impeachment Prosecutor Panel. No, gagamitin nila yung ginawa nilang kangaroo court type of presentation and operations against the Vice President. Nung nakita natin sa Committee on Injustice, hindi nila mapapalusot yan at hindi nila magagamit ang gimmick na ganyan, na baloktutan, kung ang kagaya po ng isang matino na presiding officer like Senator Alan Peter Cayetano ang mamumuno. Kaya pati po ang impeachment court ay tinarget na rin nila Marcos at nila Romualdez na gagamitin sa maniobra para ito ay madiskaril na rin at sakaling hindi pa makukuha kaagad ang numero na 16 senators, at least madudurog nila si Sara Duterte and she will come out bleeding badly dahil binaluktot at talagang tinarantado ang proseso sa impeachment court. Kaya, tugmang-tugma sa karakter ni Kiko Wow Dagat, Mr. Noted Pangilinan, ang role niya bilang birador sa impeachment court na magiging presiding officer. Terrible. Abangan natin ito, mga kababayan, because hindi po tayo titigil sa pagsisiwalat at sa pagbibigay ng pananaw until mabubuo po ang desisyon at kamalayan sa hanay ng mga mayoriya ng mga Pilipino na hindi natin papayagan ang ganitong uri ng kabalbalan at katarantaduhan na nagaganap sa institutions of our democratic process and democratic institutions as well, sa Senado. Maraming salamat sa pagsubaybay. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!